Let us begin again after the midterm examination. We are halfway through. Kalahati na yung ating natapos. No? But I'll try to reconnect back kung yung sa ating mapa. Nasaan na ba tayo ngayon? No? So, looking back doon sa ating previous mga major topics, we started with the introduction to the course, understanding what is agricultural commodity, understanding, again, for understanding ito, I hope you have to understand agricultural commodity system. Then, when you have the commodity, you need to think of the marketing of the commodity, and that after that, I have presented to you 7 lectures, 7 videos, and then we have the midterm exam, and now we'll be midway through for the lecture 8, Agriculture Enterprise Development. Because yung ating title is Agricultural Commodity System and Enterprise Development. So natapos natin yung system. Now we are going to developing a business. So enterprise development. Then followed by the support services. Ano mga kailangan na tulong? And module 6 is the supply chain. And then finally 7, the value chain. So ito ang kabuuan noong subject. No? So the objective is to prepare you mentally and your parang overall strategy, makita nyo paano magtayo ng isang business pertaining to agricultural commodity. So the objective ng ating session is first is to investigate the reason for you as a farmer, a businessman, an entrepreneur, wanting to be an entrepreneur. Ano ba yung mga dahilan bakit mo gustong maging entrepreneur? At titingnan din natin, i-assess natin yung readiness to be entrepreneur. Ready na ba? Kasi kung hindi pa ready, the plan doon, huwag muna, no? Kasi maraming kailangan resources, pera. So, mas maganda ng hindi kayo magastusan ng malaki. Tapos, mahahalt lang pala. Mai-install kayo doon sa inyong program, plano. And then, mangyayari ngayon is sayang yung investment. So, let us see the topic, ano-ano ang mga sunod-sunod na dapat maintindihan. We will not be able to finish everything today, but we will be continuing it kung saan tayo maputol dito. First is identifying reasons and motivation for becoming an entrepreneur. As Bay students, ang desire namin ay maging kayo, agricultural entrepreneur. Pero desire din naman namin na kung hindi pa kayo ready na magnegosyo, ma-employ naman doon sa mga pwede nating pasukan mga trabaho, at mas maganda kung ito ay agricultural related businesses. Number 2, identifying the market opportunities in your location. Kasi nga ina-assume natin na kayo magtatayo ng negosyo, pero ito yung step by step na dapat ninyong munang isa isip, isa puso. Ano bang market opportunity? Ano bang pwede kong ibenta? Kasi when mapapansin nyo, pag sisimula ng negosyo, ang tinitingnan kaagad yung market, saan nyo ibebenta. No, baligtad naman ito doon sa ang pagtuturo ng paano magtanim, paano mag-alaga. Tayo sa entrep, baligtad. Ano ang kailangan ng market? Anong opportunity? And saka tayo babalik, ito pala ang dapat kong itanim, ito pala ang dapat kong alagaan. Kasi ito yung kailangan ng market. Iyan na ngayon ang mindset ng isang agri-entrepreneur. Ano ang kailangan ng market? I-identify muna natin before going into
planting, mag-aalaga, baligtad tayo. Nauna ang market. And then after that, you have to create an individual plan. Designing individual plans. No? Iba pa yung planong yon kaysa sa business planning. Itong business planning, ina-itemize na natin mula sa Gantt chart, ano mga activity, magkano ang budget mo rito, magkano ang expected na return. And I will be showing to you a one-page business plan. Isang page lang at parang drawing pa siya. Later on makikita nyo. That will be included doon sa inyong major activity. One page lang. Naandun ang lahat. Pero yung bago magawa yung one page, merong mga kasamang activity yon. Pero pag nag-present ka, one page lang. And then finally, kung nagra-run na iyong business, kahit na 1 year pa lang yan, dapat i-evaluate natin yung performance niya. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5 topics. So, this is actually the meat. Ito ang kinakailangan yung hindi naman i-memorize. Pero if I will be asking you an oral question, an examination, dito di nyo dapat galingan. Kasi ito yung essence ng day. The business plan, the business. No? Ito na dapat ang seryosohin nyo. And I am expecting everybody to get serious to this. Ito yung binabayaran. Okay, number 1, identify reasons or identifying reasons and motivation for becoming an entrepreneur. By the way, baka merong nagtatry na mag-join at kinakailangan ng aking ma-allow ko sila ay hindi ko nakikita kasi ako ngayon naka-presentation. So I don't want to go back again doon. No? I have given the time to join. So identify the reasons why you want to become entrepreneurs. You want to start answering the following questions. I'll just stand by. Titingnan ko lang kung si Ma'am Ana ay di pa nagme-message. Anytime kasi siya ay mag-join sa atin. Right. So, eto na ngayon ang tatanong nyo sa sarili nyo. No? Put yourself into a position, kayo ay graduate na, you have some money to start a business. Here are the personal questions you need to ask yourself. Number 1, what is the driving force behind my wish to set up a new business? Bakit nga ba ako magtatayo ng business? What is the pera ba? Realization ba nung dreams nyo? Kasi ito ang loves mo. Ito talaga yung hilig mo. Maraming reason. Or reason is that economics. Ibig sabihin, hindi kinakailangan talagang magtayo ng business to augment my income kasi yung sweldo ko kulang na kulang sa panggasto sa kinakailangan ko ng additional source of income. Yan yung mga reason. Another reason could be sa pamilya nyo, existing na yung business at kinakailangang somebody has to continue. Kayo yun, baka merong farm na matanda na parents nyo, ayaw na magbukid. Somebody has to take over. Pwedeng reason yun. And so many reasons. Now, the second question is, do I know exactly what my business will do? Alam nyo ba talaga? No? Actually, itong tinuturo ko sa inyo, wala pa kayong masyadong nagigets dito eh. You need to be immersed. Kinakailangan na subukan nyo o kaya ay nag-try kayo, even the result is failure, okay lang yon kasi yun yung pinakamagandang way ma-evaluate nyo ang sarili nyo. Am I ready for failure?
Kasi ngayon, merong mga nagsasabi, and I have a book na nagsasabi that the new success is failure. Ibig sabihin pala, kung matibay ang loob mo na after so many failures, ay tuloy-tuloy ka pa rin at you improve yourself, then you could be a candidate to become a successful entrepreneur. Number 3, ask yourself, will I be making the most of my strengths? Kanina, sinabi ko sa inyo, mayroon kayong mga individual talents, hilig, andyan na yung I have interviewed noong first meeting. Meron palang mga students na may business ng family at kaya siya nag-enroll into agriculture is to continue. At alam na niya yung gagawin, nag-join na siya sa operation. So it could be a strength. But with the technicalities ng business management, that's another way of strengthening yung iyong alam na. No? Kasi experience plus the academic knowledge, no, yung techniques would be a great advantage. Next is, can I make decisions and work well on my own? This is very hard, ha? Kala nyo lang, madali mag-negosyo. Very, very, wala kang ibang matanong, no? Kasi ikaw ito eh. Wala kang boss, ikaw yung boss. Mabuti yung empleyado na may boss. Boss, anong gagawin ko rito? Kailangan natin ng budget para magawa ito. So si boss ang mag-iisip ng paraan para magkaroon ng budget. But, kailangan natin ng additional work manpower, kailangan natin ng laborer. Okay, mag-hire tayo. Now, wala kang boss. Sabi mo, kailangan pala natin ng 2 laborer. Hindi ko kakayanin to. Baka tapos na yung season, hindi ko pa tapos linisin to. So, you need to make a decision. Ang daming harvest, wala tayong market, wala akong mabentahan, you need to make a decision. Hindi mo pwedeng sabihin, si boss kasi, sabi niya, bahala na. So, ganun lang. Ganun ang pagkakaiba ng worker at saka ng boss. Now, you are the boss. You need to make a decision. And then finally, will my business make enough money for me? Yesterday night, we started 7:30 ng gabi, may nag-present ng EDP. Next year, you will be doing the same thing. Enterprise Development Project, graduating student ng Bay. Bago kasi conduct yung project, ipe-present muna sa panel. So being the chair, I'm always there. Tapos yung coordinator, si Sir Ed, and one technical person, and the advisor. So the guy presented yesterday. Nabot kami hanggang palapot ng 10:00, matagal bago daming tanong namin, no? To make sure na yung project proposal niya will make enough money for him, no? Doon sa computation, after 3 months of doing business, he will be having a profit, kita, na 3,100 something, 3,200 something for 3 months. So barely 1,000 pesos per month ang kita. Parang sabi ko, papayag ba kayo? Okay bang i-conduct yan? Samantalang kung maglabada ka na lang, magtabas ka, mas malaki pa kikitain. Will that give you enough money, no? So doon napaisip, no? So magre-compute sila nung kanilang mga computations kasi that is economics. If you will be earning 1,000 a month, similar, mas magandang wag na kasi muna ituloy. Why? May risk pa yun. Paano kung namatay? Paano kung hindi bumunga? Paano kung mura ang presyo? Then you lose money. So better i-park mo muna ang idea mo. Will my business make enough money for me? So, yun ay makikita sa papel muna, sa computation. After that,
you come up with a decision, a serious decision to pursue after answering those questions. Tingnan naman natin, ano naman ang mapapala natin ba? Ano ba ang reason? Actually, these are the reasons why you want to become an entrepreneur. It may not be true lahat sa inyo, but could be one or two, or maybe all. Ito ang gusto mo. But base sa mga investigation ng mga successful entrepreneur, even yung mga hindi naging successful entrepreneur, ito ang common na mga reason why they want to go into business. Ano yun? Number one, personal satisfaction. The entrepreneur wants to do something different and wants to choose his or your own way of doing things and making a life. Hindi mo masasabi ang personal satisfaction kung di mo naranasan mamasukan ng trabaho na may boss. At yung boss ay asshole, yung boss ay nightmare. Diyan ka na-i-stress sa boss mo. Kung hindi sa boss mo, doon sa trabaho mismo. No? Iba yung tinatrabaho mo doon sa gusto mo at yun ang pinakamahirap, yun yung nightmare, no? You don't like to compute for other people's money, no? Tapos yun ang araw-araw ginagawa mo and then you commit mistakes and you get the ire of your boss. Araw-araw ka rin nakakagalitan. Sabi mo, I'm not satisfied with my work. Even the salary is not satisfactory. Hindi ko nagugustuhan. So, they're trying to change everything. Sabi niya, mukhang mas gusto ko pa ng walang boss, walang nasusunod. Kaya ko yatang magtayo ng sarili kong negosyo. And meron naman akong konting naipon. Marunong na ako. Try ko na ng konti. Mukhang magugustuhan yung product. Then, maraming mababalitaan kayong kwento. Wow, ever since I started the business, now I feel I have my way. Yan, personal satisfaction. Number 2 is financial gain. Nabibili ko na yung gusto ko. Meron ako ngayong magandang pickup truck. No? Ford, pogi, macho, no? Because of my business. This is an opportunity to make a profit by starting his or her own business. Kasi kung i-imagine niyo at you're a salaried person earning let's say 20,000 a month, tapos gusto mo magkaroon ng pick-up truck, pamporma, pampapogi, you want to go wherever you want, no? Ang hulog doon sa mga 30,000 a month, so you can't do it. Maybe what you can do is buy a motorbike. Yan, kakayanin. Pero ang gusto mo yon. So you want to come up with your own business to get a good financial gain. Hindi lang yun hindi naman sasakyan lang, bahay. You want to build up your own family. Yung kasal nga lang, mahal na. Tapos soon you will have a child. 5 years yon bago mag-educate, ng sariling education, mahal na naman. You need to plan your financial mo in the future. Malaki ang gastos ng isang pamilya. Unless you don't want to have your own family and live your own. It's your decision. And then number 4, independence. Yan ang mga gusto ng mga kabataan. Independence. Walang nakikialam. You seek opportunity to make your own decision and set your targets and standards. Ito gusto ko. But be careful in setting up your target and standards. You need to learn first. Baka for the sake lang ng independence, malayo sa magulang, it's not enough reason. And then self-fulfillment, you want to use your own skills and abilities more meaningfully and profitably, then do it.
Yan yung mga kagandahan ng negosyante. Pogi points yan. No? Maganda pa pagka kayo ay business owner, kung kumikita na kayo, pwede kayong mag-declare ng sarili nyong holiday. Di mo na ako papasok kayo na sa ano ko ngayon, na sa Boracay. So you call your staff, yung pinaka second in command doon, yung pwede mo nang pagkatiwalaan. Message ka lang if concerns arises. Nandito ako ngayon sa Boracay, meron akong business meeting. Pumunta ka roon for a business meeting, not just to enjoy. Pero isinama mo na yung enjoyment. I'll be attending a conference, something like that. And then, ang kagandahan ganito, mga yabang points, ano? Kapag ka nagpo-post ka na ng iyong mga pictures, kung saan nandun ka, inggit ang inabot ng mga klase mo. Dahil, wow, si classmate, ang dami na pupuntahan, daming ka-meeting, tapos meron ka pang post na may hawak kang malaking susi, kabili ka ng bagong kotse, tapos nagpapapicture ka ro sa harapan ng business mo, daming dumadating na customers. Wow, that's self-fulfillment, no? Tanungin nyo sarili nyo, you want that life, you want that independence and financial gain, personal satisfaction. If you want that, then prepare yourself. No? Merong kasabihan sa Tagalog na yung mga wait lang ha. Yun. Si Dean, nag-message lang si Dean na siya ay join. Tingnan ko lang baka may request si Dean. Okay, for a few minutes ha. Baka kasi may sabi lang. Okay, to join. For a while ha. So you can actually butt in or ask question while I'm discussing. I will be allowing you. It's better if you ask questions, no? Okay? So I'll be going back. Ilan ba tayo ngayon? 20, there are 24. Right? Tayin-tayin ko lang pumasok si Dean so that I could recognize there. So you might ask questions. Kailang hindi ko makikita kasi yung hindi ko na pala siya ngayon ang presentation. Hindi ko na ipa-PowerPoint na presentation. Pero so that makikita ko, you can type in your question, all right, ha? I'm expecting questions, type in, or maybe you can wave a hand, right? So I'm encouraging, please, for the sake of nag-observe si ma'am, all right? So let me continue. She will join anytime. Are you seeing the slides again? Hello? Pakikita? Yes, sir. Right. So here are the rewards. No? Think of yourself right now. No? As I told you, this is the myth of everything sa inyong kurso. You need to mindset. No? Buuin nyo ang inyong dream, not after graduation, but right now. You need to come up with a goal. No? You need to see yourself 10 years from now or 15 years from now. At it might be too late
kung sakaling sabihin nyo sa sarili nyo, later, students pa lang ako. No, you need to come up first with a dream, no? A dream starts as early as now. This is the best way to concretize your dream. Now, the next thing to do is to, now I want to come up with a business. Now, I want to have a good income while I was while you are doing things. Pwede bang dalawa? Pwede bang mangarap habang estudyante pa? Pwede. Pwede bang magsimulang magnegosyo kahit estudyante pa? Pwede, no? Walang the only limitation is yung creativity nyo, no? So identify the market, no? Identify the market. I'll tell you a story of identifying a market, no? When I was invited to become a panelist doon sa isang send ko lang yung link, ha. Wait a few minutes, ha, before I continue. Kailangan rin Ma'am din niya nakita ron sa email. Okay. You need to identify market. Yan, yung kwento ko kanina sa inyo is that when I become a panelist doon sa Agri Action sa Batangas State University, merong isang nag-present din doon ng kanilang experiences sa coffee, no? Coffee business. Baligtad ang ginawa nila, no? They first established the market. Wala pa silang taniman ng coffee. What they did was to buy a coffee beans, then madali namang bumili, probably a few kilos, and then nag-try muna silang mag-come up ng sarili nilang blend, and then they started selling it, niro-roast nila, and in-improve nila habang kinukuha nila ang feedback ng kanilang mga clients sa lasa. Noong nag-come up na sila ng kanilang perfect blend, no? Inilaban nila ng competition, not here in the Philippines but abroad, and they won. Nabigyan sila ng $50,000 na premyo. So ngayon, marami nang nakakagusto ng product nila, pero wala pa silang farm na pinagkukuhanan ng kape. So ngayon, ang ginawa nila, pabalik. Saka sila nag-establish ng farm. But based on their computation, masyadong malaki ang kailangan nilang pera kung bibili sila ng 5 to 10 hectares na lupa. What they did is, kinausap yung mga farmers sa Magallanes, Magallanes yata, or Bailen, Cavite, at yung mga farmer doon na meron ng kapihan, yung gustong magsimula ng kapihan, inorganize nila and nag-execute sila noong tinatawag na buyback. No? Pero may pakialam sila doon sa pagtatanim at pag-harvest at pag-aalaga kasi they want to come up noong right kind of beans na hinahanap nila sa kanilang product kasi yun ang demand ng market. No? So, pabalik ang ginawa nila. They first established their market. No? So ngayon, think of a way. Ano ba ang pwede nyong makitang need niya yun sa market? No? Commodity. Anong commodity ba? Pagkain. Yesterday, maituloy ko yung kwento ko. Pagtatanim siya ng lettuce, normally kasi sa ADP, isang commodity lang, lettuce kung lettuce. Pero what he proposed is to plant lettuce and cucumber. So,
Later, we asked him, bakit dalawang commodity? Parang dalawang estudyante ang ginagawan mo ah. Parang gano'n. Sabi niya, kasi ang plano namin sir, plano ko pala, hindi namin. Kaya namin, kasama yung kanyang advisor, is to come up with a salad. Yung ibebenta pala nila ay pack, naka-pack na siya na fresh salad. Yun pala ang kanyang plano. So, pumasok ngayon yung innovation. And for all of those things na pinag-uusapan natin, kasi isa sa component ng entrepreneurship is innovation. So, na-satisfy niya yung the innovation part. Normally kasi you will be selling cucumber and lettuce per kilo, but this time per pack. Can you imagine, noong ini-interview ko siya, no? Magkano ibebenta ang salad? Sabi niya 100, nakalagay nga doon sa kanyang proposal 100. Ilang grams, gaano kabigat yung salad mo? Sabi niya 100 grams. Yung 100 grams, imagine 1/10 lang na 1 kilo yon. Tapos tinanong ko, ano ang component noong salad mo? Sabi niya, yung na-harvest ko na pipino at saka yung din na-harvest ko na lettuce, romaine lettuce mo. So what would be the ratio kung ano mo, nung iyong salad? Sabi niya kalahati noon ay 50 grams pipino, 50 grams ay lettuce. Tapos anong ilalagay mo pa? Lagyan ko ng ng salad dressing. Tapos bumili na ako ng noong packaging na maganda, 20 pesos, medyo mahal ah. Tapos yun yung kanyang ibebenta at 100. Now, the next question, tinanong ko siya, yung pipino, based on your experience, ilang grams ang bunga ng isang pipino? Sabi niya, between 80 to 100 grams. So meaning, kung tumimbang siya ng 100 grams, yung kailangan lang niya, kalahating pipino. Tapos yung lettuce, 100 grams, hindi pa siguro baka mga lang yun, mga 5 dahon lang yun. 50 grams. And then, ang presyo ng pipino, sa kanyang computation, pumapatak na sa 6 pesos lang ang isang pipino, 6 pesos. Kalahati lang kailangan mo. So, 3 piso lang ang iyong materyales. Maybe the same. Baka mas mahal ang lettuce. Maybe, siguro baka mga 5 piso aabutin. So, you have 3 pesos plus 5 pesos plus maybe 2 pesos. 3 pesos plus lalagyan noong dressing. Abutin daw ng between 30 to 40 pesos plus the delivery charge. Pero yung charge, sisigilin pa niya sa client. So, he will be selling at 100. Ang kanyang bibigay, kitaan niya mga 50 pesos per pack. That's an innovation. That's an idea. No? So, ang tanong na lang, who will buy it? No? Sinong nangangailangan ng product na yon? So, the product meeting and need. Ngayong ibang panahon ito, in ba ngayon? Maganda bang panahon ngayon magbenta? Yes. Tamad niya, lalo na nung pandemic. No? Lalo na tayo ay nakapuntit. Walang gustong lumabas. So, noon kaso ngayon, marami ng gusto lumabas. Pero nawili na rin ang mga tao ng pa-deliver eh. No? Meron niyang kapitbahay ko rito. Pati ni Mrs. Hindi na pupunta sa palengke. Dini-deliver na. Papadala mo lang ang iyong order doon sa magkakarne, pati gulay kasama. Pasabay ang tawag. So, delivery. So, those are the new ideas ngayon. Ha? So, they are innovative. Hindi siya available dati, but because of the changing of time, ay na-develop ngayon yan. So, I am happy na yung kaniyang opportunity for the EDP ay na-hit niya. Titingnan lang natin how successful yung kaniyang gagawin. Kasi gagawin pa lang. Is the product meeting a need? I want you to I want you to take this seriously because next year
you'll be doing the same thing, and I will be asking you the same thing. Kasi if I'm still be on the panel, I will be asking you the same question. So be ready for that. The opportunity working in the location. Yan ang mga elements ng good business. Opportunity. Ang gandang opportunity, no? Alam niyo ba yung estudyanteng yun? He came from a place so far away here, sakay barko o sakay airplane pa para makauwi. At, for almost 2 years, di siya nakakauwi doon sa kanila for lack of money. No? Hirap lang sila eh. So, during my time sa EBA, ay naando siya sa men's dorm. Alam niya naman siguro yung men's dorm. Usap, sir, hindi ho talaga ako makakauwi. Plus, hindi naman ako papayagan ng IITF. Pwede ho bang makitulog na lang muna rin eh. Pinagpaalam ko sa management, pumayag. Andun siya sa dorm. Tapos, para lamang may makain siya, nagtatanim siya ng mga gulay doon sa likod ng dorm. I don't know if you're familiar with the men's dorm, kulay blue. No? So, yun yung tinatanim niya at ibinebenta rin niya para augment kasi mahirap yung pamilya nila. No? So, opportunity working in a location. So, free use. No? May tubig pa, may gwardiya pa siya roon. Problema lang niya, paano niya ibebenta. So, yung kanyang food requirement, maybe, yung gulay, din yun na problema. So, marunong siya, mabubuhay siya on his own. And access to resources, one of the major problem natin ay ano-ano mga resources, lupa, tubig, tapos some areas, di maganda yung malayong masyado sa market, no? Tawid ka pa ng ilog, kahit may lupa ka. So, yun yung mga problema. Bibili ka ng iyong gagamitin, you have to travel so far. So, these are, tingnan nyo yung inyong situation. Then, providing the product at the right price. So, tanong ko sa kanya, yun bang 100 pesos, right price ba yun? Sa palagay mo kung merong kasabi, pwede bang 80 pesos lang? Are you willing to still sell it? Do you still have, meron ka pa bang kikitain? Sabi niya, okay pa rin ho, pero nabebenta ho on 100 eh. So be it. And then timing. So the timing before could be good. I don't know ngayon kung okay pa rin yung timing ng call and deliver sa pagkain, parang panda. Tingin ko, nawili ng mga tao. Pwede pa lang ipa-deliver. At pwede ngang ano eh, no cash transaction. All you need to do is to have a GCash. No? Yan, ganyan. And a motorbike kung ikaw ay magdi-deliver. Ang daming na-create din naman niya yung business. Maraming na walang klase ng trabaho. Maraming rin na-create ng bagong trabaho because of the need. Remember, people tend to adjust. People are living things. They would adjust. Paano siya mag-a-adjust? Kasi kung babalikan natin yung topic kanina, reason for doing business, isa kasi roon yung the need to do a business kasi wala kang kakainin, wala kang, mamamatay ka sa gutom kung di ka mag-iisip, kung di ka magiging proactive and creative. Then, kung may pamilya ka, baka umuwi na sa kanyang nanay o tatay yung napangasawa mo na si misis mo kasi ano lang nagpahinga ka rin. Matatakot ako lumabas. Kaya yung iba, mahirap mong pigilan because kinakailangan silang kumita. So, yan. Minsan, ng pagninegosyo ay dala ng pangangailangan. And those are the nature of life. No? Now, let us dig deeper to those to the thing, the product meeting a need. The most important element in a business opportunity is whether the product has demand in the market. Okay. Let me ask somebody here. Kayo, tatanungin ko kayo. I hope you're still here. I will be calling somebody here. Okay. This will be random. John Dennis Panganiban. John Dennis Panganiban, are you hearing me? Say yes if you are hearing me.
Miss Panganiban? Yes. Yes, sir. Yes, this is the question. No? Here, meron kang nagawa na siyempre noong pinagagawa ng commodity, and what is the commodity? Yung pinapili ko kayo noon. Ano napili mong commodity? Carabao mango po, sir. Carabao mango. Now, the question is there a demand, meeting the demand or need sa Carabao mango? Taga saan ka? Miss Panganiban, taga saan ka? Saan ka lugar, naka-station o sa lugar tumitira? Bailen po, sir. Bailen. Okay. When thinking about mango, no? Kailan ka magma-market ng mango? Assuming na ikaw ay magninegosyo ng mango. Ano po, sir? Pakiulit po. Kailan ka magbebenta ng mango? Remember, the end point ng exercise natin is for you to, even in the plans, kailan ka magbebenta ng mango? August po, sir. August. And saan mo kukuhanin ng mango? Yung sa may farm po na produce po ng Ng Carabao mango. mango. Opo. Meaning, wala kang tanim na mango, di ba? Wala po. Wala pa. But you want to sell mango buying from farm, kung hindi man actually farm, yung mga may taniman ng mangga. Tama ba? Po. Yes And po, as sir. of the moment, saan ba makikita itong mga taniman ng mangga? Saang lugar? Saang lugar merong taniman ng mangga o farm na may bibili mo at ibang market mo? I hope that was included on your paper. Yes po, Dapat sir. ngayon, dapat alam mo na Nakalimutan ngayon ko lang po. yon. Nakalimutan ko lang po, sir. Considering your location, di ka, kung sasabihin pupunta ka ng Pangasinan at bibili ka ng isang kaing, ay forget it kasi lugi ka pa sa transportation. The nearest place that you can buy good mango ay sa Batangas. Okay? Yes. Parting Nasugbu, I think meron dyan. No? Because mango produces sweet fruits yung mga maiinit na lugar. At ang maiinit na lugar doon sa mga lowland malapit sa dagat. That's why Pangasinan ay merong masarap na mango. Doon sa Camiguin nga ba yung napuntahan ko? Somewhere in Iloilo, no? Yes, Camiguin nga yata yung Gimaras po. no, pangalan. Guimaras, yes. Yun yung best mango. I've been there, no? Ano rin yun, small island na palibot ay dagat. No? Matatamis ang mangga. So, the reason kaya ko tinanong ito sa inyo, no? Meeting the need. Sa tingin mo, ano nagpo-push sa mga consumer, sa buyer, to purchase mango? Ikaw mismo, kailan bumibili ng mangga ang mga tao? Ano, may panahon ba, may season ba na gusto nilang kumain ng mangga? Meron bang reason para bumili sila ng mangga? Anong nakikita mo? Yes po, Dahil sir. hindi natin, kailan sila bumibili ng mango? Anong reason? Yung ano po, sir, Ikaw, sagutin mo sa sarili mo, kailan mo gustong kumain ng mangga? sa tuwing summer po. Tuwing summer. Bakit tuwing summer? Parang may ano lang po, kunyari po sa mga outing, sir, may yung sa Special parang occasions. Diba? Ayan. Yan, tama. Magbibili pag outing. Ngayon, nakaka-familiar ka ba kung magkano mangga ngayon? Maganda bang bumili ng mangga ngayon if considering the price? No, hindi nga ako makabili.
Nasa mga 180 to 200 pesos per kilo. Dito Pero po magkano? dito po sa amin mga yung isang sako po, 100 po. Anong mangga yun? Ngayong araw na ito? Hindi po. Hindi ngayon. Nasabi ko ngayon, wala kang mabibili. At saka yung 100 per sako, Indian mango yun. Tama? Hindi yun Carabao mango. Kasi ang Yes. Carabao mango, hindi nilalagay sa sako. Apo. Only ito mga Indian mango ang nakasako. Kaya alam ko kung ano yung sinasabi mo mangga. Yes Talaga po. mura yun. 20 pesos lang. 5 piso nga lang minsan. Minsan, pinupulot na lang sa Batangas yan. Sa bandang Nasugbo. Bahay-bahay, marami yan. So, if you're talking about Carabao mango, there's a separate market. Now, okay? Thank you very much for answering my question. Ay po, sir. Is there actually demand for Carabao mango? Yes, there is. Occasion. Anong nalalapit na occasion? Magpapasko. Kahit mahal yan, maglalagay ng mangga sa table. No? Sinasama na yan. For prosperity, kahit 3 piraso. Pero kapag panahon ng tagmangga, yan, bumibili ako ng minsan sangkaing. Talagang magpapakasawa ako. So ito yung mga seasons. Minsan naman, mango are being sold not for table, but for processing. Nakita yan siguro ni Miss Panganiban na pinaprocess ang mango. No? Doon, ginagawang puree, ginagawang mga juices, pero as a raw materials. So if you will be selling mango, stalls, pwedeng ang gawin mo, bumili ka ng wholesale and then sell it sa online, kilo-kilo. At dagdagan mo na kasi alam naman ng mga nagbebenta na kinakailangan may patong kumita ang reseller. So, is there a product meeting the demand? Mango, what else? Ano pang mga product na nandoon? Yun yung reason kung ba't ko kayo pinag-isip ng produkto. For you to think of anong demand. Kaya lang, global ang demand eh. But I hope you also consider yung local demand. Here, let me continue, but we are running out of time. 8:30 to 9:30 lang tayo. Does the product solve a problem for consumers? Actually, wala namang problema kung di ka makakain ng mangga. Pero may problem din actually. They don't want to call it problem, but they call it parang parang gusto kong kumain ng mangga, parang nangangasim ako sa mangga, parang gusto ko yun. Pero sometimes biglang dumating yun. So there is a need. Yung gusto na hindi mo makuha is also a problem. At yun, minsan hindi mo identify. Basta gusto ko lang, parang type ko ng mangga ngayon. Sarap, parang masasarapan ako sa mangga. So those could be reason for meeting a demand. And then opportunity working in a location, demand and prices change for certain products according to the location. Napansin nyo yan, mura sa Batangas ang mangga, pero pagdating sa Manila, triple the price. Sa amin, pinupulot lang ang mangga. Actually, yung mga santol natin dito, halos di na nga mapanguha dahil 100 pesos per sack din yung santol eh. Para ding Carabao mango, para ding Indian mango. Pero pagdating sa Manila naman, yung ini-slice nila, binibenta sa mga tulak-tulak na kariton. You could see the escalation of price. Bisan double, triple. Kasi value adding na yun. Yun yung sinasabi natin, value adding. Therefore, farmers must find out how prices and costs change when selling into different types of markets, such as the local village market or the wholesale market in town. So, an opportunity. Access to resources, maybe we could end after dito sa pure topics. Access to resources, the farmers need to decide
if they have the resources to take on the business opportunity. Like kanina, mangga, magbebenta. Mamimili actually, kung ngayon ka palang magtatanim ng mangga, you need at least 4 years or to 5 years kasi ang itatanim mong mangga ay yung mga grafted. Namubunga yan after 3 years. Pero kung konti pa ma-harvest mo ron. But bukod doon sa seedlings kasi, you need at least siguro mga 2 hectares na taniman, no? Para magkaroon ka ng substantial harvest. But tama yung naisip na mamili na lang muna kasi maraming mga may manggahan ngayon ang ayaw nang pasukin niyang trading, marketing. So pwedeng kayo nang gumawa nun, but you need capitalization, you need tracking, and you need the market contacts. So even if there is a demand for the product and the selling price is attractive, farmers need to determine if they have access to necessary amount of money. May pera ka ba? Information. Alam mo ba ang bentahan ngayon? Baka kasi binili mo, napamahal ka. Tapos yung palang selling price by that time, bumababa ng bumababa. So, naipit ka ngayon. You have to sell it unless mabubulok sa'yo. At you probably ay konting-konti lang naging profit mo. So, importante information. Kasi ang information, yung presyohan, could changes in a day. Technology and people, no, employees to enter into business venture. What technology ang gagamitin, lalo na sa paghahanap ng buyers, sa contact. So, technology ngayon, pwede nyo nang maintindihan yan. Pwede mag-post ka sa Facebook or directly do sa mga contacts mo, then provide. Right now, dami kong na-discovering business, discovering nagtatayo ng business sa internet, iba mga virtual, and I'm planning to, nagkaroon din tuloy ako ng idea na magtayo ng isang parang consultancy, no? Isang maliit na negosyo. Ang plano ko, tulungan siya sa kanyang management, lalo na doon sa pagre-record at paggagawa ng financial statement. So I have a system ngayon na kini-create kung saan yung, halimbawa, bumili ka ng isang material, kunyari buto, no? Pag ini-enter mo na yung presyo ng buto ng seeds, let's say lettuce, ano, automatic na siya, papasok na ron sa financial statement. Pero ini-record mo lang siya as expense. Nakalink-link siya. So at the end of the month, kahit nga at the end of the day, makikita mo na yung financial statement mo kasi siya ay duktong-duktong na. You don't need to create, and it will be a system. Yun yung isang gusto kong ma-create. I have already purchased yung actually ito ay nasa Excel. Binili ko talaga siya. Pero ang plano ko ay i-develop siya na isang package for a businessman. Kahit hindi ka pa businessman, but you want to have that package. Paano maggawa ng plano, paano maggawa ng marketing plan, at may ano yun, may amount kung magkano ang dapat benta mo. All you need to do is input, automatic na siya na pupunta ro sa financial statement mo. And I think ngayon kung itong may demand kaya doon, may market kaya, magkano ang kakailanganing pera mo, malalaman mo na sa system. So, yun yung mga realization ko rin while I'm doing these things. But I'm investing, books, systems, yan. Providing the product at the right price, the farmers have to consider the market that they intend to enter and the product price. Can you provide the product at a price that the market is willing to pay? Yan. Will the price attract customers? Yan ako, pinakamaganda ngayon yung good buy yung sa customer, yung maganda na, mura pa. Yan ang iisipin nyo. Kaya minsan, kahit mahal ang produkto, sinasamahan ng free. Oh, okay ito, may free pa. Yun. Ako kasi, if you subscribe to me at ibebenta ko yung system, may free ka pa sa akin ng mga 10 libro. Yan. Business. Free na yun. Kaya lang, rin yun. Da-download mo lang. Mga ganyan na naiisip ko ngayon.
Masyadong konti ang kailangang capitalization. Maybe later baka mayroong magagaling sa inyo sa mabibili sa ganyan. At pwede po kayong i-hire per per trabaho kasi maraming gagawin, no? Especially yung mga lecture ko sa mga books, paano sa i-convert. And then proper timing is a key element when evaluating business opportunities. Everything has to line up in order for opportunity to really work. If the timing is not right, the farmer may want to consider exploring the opportunity part muna siya. Later, bago na muna. So timing is very important. Like yung sample natin kanina mangga, ay talaga may timing. Hindi ka pwedeng mamili ngayon at napakamahal ng mangga. Okay lang yon kung meron mangga. Okay lang kasi meron din naman gustong bumili pero very limited. But some could take the opportunity. Sige, meron talagang mga taong niche market. Di problema ang pambayad, no? They're willing to pay as long as there is, as long as gusto nila. At tipong mga mayamanin, no? Walang problema sa akin yung pambayad. Basta gusto ko, I can pay it, no? So, I will end with that because next meeting natin is identifying market opportunities in location. We will be talking about that questions like explore new market, risk, sino yung mga customer, growing industry, and so on, so forth. We will be discussing that. So because it's already 9:31, and I hope nagkaroon kayo ng ma-open up ang mind nyo sa business. So this is mind setting actually. This is design. This is the most important thing. Nagsisimula na yung lecture natin. Very important. You can be winner here. Pwede kayo magtayo ng small business. All you need to do is to be creative. Explore your weaknesses. Yung wala kayo, pwede palang. Okay lang yan. Dito muna ako sa possible na gawin sa panahong ito. Remember the timing. The timing is very important. Okay, thank you very much. At hindi na naka-join si Ma'am Ana. Saka ko na lang siya iimbitahin sa susunod na mamaya sigurong hapon. Available. Dami rin kasi niyang ginagawa. So, yan. I will call it a day today. Salamat. So I stop recording and see you all.